Gusto mo, puntahan kita, walang kamera, suntukan tayo, walang gloves. Bakit ba kailangan mo ng masyado ka mang masubis? With all due respect, yung ganitong desisyon is one that makes us more insecure. Our official receipt. But it's a unanimous decision, sir, Mr. Speaker. Well, we hope that there could be probably some refinements. Okay, so yun po ang ating maiinit na topic ngayon, no? Itong si Martin Romualdez ay heto nga, no? Mag-file na sila ng motion for reconsideration. Yan. Ang pag-uusapan natin ngayon ay itong pag-iyak ng mga kalaban ng mga Duterte. Specifically, itong si Vice President Inday Sara Duterte na ang kanyang impeachment po ay nag-rule na po ang Supreme Court na ito po ay unconstitutional. Okay? So, ngayon, pag-usapan natin itong mga ang Malacanang rin, no, ay nagkomento na sila. Ang Malacanang nagsalita na sila kung isa ito sa mga naiiyak. Si Ma'am Shi nagwala siguro sa Malacanang. Pongpong! Anong nangyari, Pongpong? Wala kang ginawa. Ganun si Ma'am Shi. Mamaya ha, nagsalita na ang Malacanang patungkol dito. Alamin natin kung anong sinabi nila ha. At pakinggan rin natin ang mga different senators, ang kanilang mga reaksyon patungkol dito sa SC ruling, Supreme Court ruling. Pati itong si Martin Romualdez rin, ipapakita ko sa inyo yung video niya, ambush interview, kung ano ang kanyang opinion dito. At ito, si Hontiveros pumalag sa Supreme Court ruling dito sa impeachment. Papakita ko rin sa inyo video na yan, okay? At ilalatag ko sa inyo at i-explain ko sa inyo yung mga posibleng mga rason bakit ang Supreme Court ruling ng impeachment ni VP Sara ay nasasabi nilang unconstitutional ito. Ipapaliwanag natin yan ngayon, okay? Pero guys, bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay. Nakalimutan ko, no, na ngayon pala ay Sunday. Happy Sunday nga pala sa mga viewers natin dito sa Donmar TV, ha. Sa mga tapos ng nagsimba, ha. Shout out sa inyo diyan, no. Sa mga hindi pa nagsimba, meron pa namang, I think meron pang hapon, no. So, ano bang meron ngayong Sunday na ito, okay? Anong meron? Ano bang meron? Kasi sa Araneta Coliseum, alam nyo na kung ano yung sinet up ni Torre doon. Di ba? Kasi di ko lang alam kung siya ba ay ini-India ni Baste Duterte. Kasi nagsabi na si Duterte na si Baste na hindi ako pupunta dyan, may lakad ako. Because in the first place, si Torre ang nag-arrange ng schedule, Sunday Araneta. Na siya yung siya yung nag-arrange ng boxing nila without even consulting Baste Duterte kung
available ba siya ngayong Sunday ng ito? Okay? Di ko lang alam kung sisipot ba si Baste mamaya sa Araneta. Okay? Kasi po, nagsalita na po itong si Baste. Kasi mai-Indian yan. Pero meron raw undercards na mga, imagine ha, yung mga undercards, yung mga talagang mga boksidor ha. Pero si Torre yung main fight. Si Torre pa talaga yung main fight ha. Kasi hindi kasi naiintindihan ng mga ilan nating mga kababayan, no. Salita lang ng salita. Si Baste raw, walang isang salita, sabi nila. Siya raw yung nag-initiate ng suntukan, pero si Baste raw yung ayaw na umatras raw si Baste. Sabi ko, wala talagang, ganyan talaga, walang utak ang mga dilawan, itong mga loyalista, wala talagang utak yung mga bangag, no? Unang-una, sinabi ni Baste out of frustration yon, okay? Na ikaw hanggang porma ka lang kasi in power ka, chief PNP ka, di ba? Tapang-tapangan ka lang kasi nasa posisyon ka. Pero kung suntukan na lang tayo, baka hindi ka uubra. Parang ganon yung dating ba ng mensahe ni Baste Duterte. Ang kay Torre, gusto niyang magboxing with gloves doon sa Araneta, magpa-ticket para ang income raw dito ilalagay doon sa mga nasalanta ng baha. Okay? Which is, sabi ni Baste, palpak yun. Kasi, ayaw kong makipag-sport sa iyo. Gusto ko suntukan na walang gloves. Tapos, never niya kinonfirm si Baste Duterte na kung anong schedule. Siya lang ang naggawa-gawa ng schedule. Hindi niya kinonsulta kung available ba si Baste. Diba? So, nakakatawa. Practice siya, practice. Imagine that one ha, ipinakita niya na walang bayag si Baste. Yan ang gusto niyang mangyari. Na nag-arrange na siya doon Sunday. Siya lang ang siya ang nag-director lahat dito. Di ba? Siya ang nag-direct lahat. Imagine ha, para itong away. Manny Pacquiao versus Mayweather. Si Manny Pacquiao, sasabihin ni Manny Pacquiao sa media, meron kaming fight this coming Sunday sa Araneta Coliseum. Mag-ensayo na ako. Ganon. Tapos si Mayweather, pumayag na ba ako? Pumayag na ba akong makiboxing dyan sa kanya? Di ba? Parang ganon ang nangyari. Nagtayo siya ng event dyan sa Araneta without consulting Baste Duterte kung available ba siya. Di ba? Sabi ni Baste, ayoko, hindi ko naman sinabi na magsuntukan tayo ng with gloves. Gusto ko naman walang kamay, walang gloves. Yung suntukan talaga. Di ba? Lalaki sa lalaking suntukan talaga. Bakit idadamay mo pa yung mga biktima ng nasalanta ng bagyo? Okay man yung suggestion ni Torre, pero na-obvious kasi napaghalataan na he is for the fame. Pasikat lang ba? Pasikat lang. Pasikat na para sabihin ng taong bayan na siya na yung magaling kasi siya yung nagpa-charity. Parang ganon ba? 'Di ba? Siya yung hinamon, siya yung nagpa-event, siya na lahat, 'di ba? Hanggang ngayon, kung hindi nyo maiintindihan ang sinabi ni Baste Duterte, hindi talaga kayo DDS. Yan ang masasabi ko sa inyo. Kasi ganyan magsalita yung mga Duterte, 'di ba? Sinabi niya suntukan. Wala siyang sinabing magboxing kayo.
Ito, ipapanoorin natin itong video ni Baste ha. Update ito sa response kay Baste, kay response kay Torre sa kanyang preparations. Gusto mo, puntahan kita, walang kamera, suntukan tayo, walang gloves. Bakit pa kailangan mo ng ano? Correct. Masyado ka mang masubis. Ganito yan. Kung gusto mo lang talaga ng suntukan, bakit kailangan mo pa ng charity? Why do you need kailangan mo pang gamitin yung nangyayari ngayon na baha dyan sa Metro Manila? Gusto mo, puntahan kita, walang kamera, suntukan tayo, walang gloves. Bakit pa kailangan mo ng ano? Masyado ka mang masubis. Well, di ko alam kung if you're really serious about this, kung gusto mo yung charity na yan and you've laid some conditions, then let me lay my own conditions for the event. Kung serious ka talaga ha, but I cannot be there sa Sunday. I have other things to do. Pero Tuesday, available na ako. Tuesday, Wednesday, but not Sunday. Tuesday, Wednesday, or any other day. Kaya, I think mas okay para sa'yo kasi mas may oras ka pa para mag-ensayo. Kasi medyo yung pagsuntok mo, pag jab mo, nakababa ka agad yung kamay mo, kailangan nakadepensa yan sa mukha mo. Pag jab mo, balik ka agad sa mukha, ha? So, konting advice lang, mag-ensayo ka. Kasi ako inadvisean pa. Ibig sabihin ni Baste Duterte, you have all the time para makapag-ensayo ka, no? Makapag-prepare. Sabi nga ni Baste, I'm available Tuesday, Wednesday. Okay? So, anong ibig sabihin? Kahit siguro boxing, papatol na itong si Baste Duterte. Basta Tuesday, Wednesday. Yan ang sabi niya. Okay? Kasi sa social media ngayon, binabash masyado ng mga dilawan, pinklawan, mga loyalista itong si Baste. Na ikaw sabi kasi ni Baste, ikaw Torre, nagbigay ka ng mga kondisyon. Sabi ko suntukan. Pero ikaw, makipagsuntukan ka sa akin pero gumawa ka ng sarili mong kondisyon without even consulting me kung yang mga kondisyon mo ay papayag ako. Diba? Ang kondisyon niya, una, boxing. Merong gloves. Ang sabi niya, suntukan. Pangalawa, hindi mo siya kinonsulta na gusto mo pala ng charity para sa mga nasalanta ng bagyo. Nakukurnihan po itong si Baste Duterte dyan. Okay? Nakukurnihan siya. Kasi away ito na sa politika. Suntukan nga galit siya sa iyo dahil binastos mo ang kanyang tatay. Why do we have to do it in a boxing match para sa lalaki na at the end of the day, alam ko na yung setup ng ganyan Pagkatapos ng boxing, sports yan. Yan, yakapan kasi sport lang. Ayaw ni Baste ng ganun Kasi hindi niya malilimutan yung ginawa mo sa kanyang tatay. Sa mga hindi nakakaintindi ni Baste, ewan ko na lang sa inyo. Okay? Basta, available si Baste Tuesday, Wednesday, Torre. Tandaan mo yan, ha? Nagpapa-event ka dyan sa Araneta, Tapos, ito pa. Sa nakikita ko kay Diwata Torre, he is for the fame. Totoo lang. Gagamitin mo pa itong mga nasalanta ng bagyo kasi ngayon ang usapan, bagyo, trending ngayon ang mga nasalanta ng bagyo, gagamitin mo pa para sa fame mo. Magtrabaho ka nga. Di ba? Ito, hindi mo to pwede si Baste na ura-urada, mag-schedule ka ng sarili mo. Busy person po ito. Marami po itong trabaho. Kung ikaw dyan sa Chief PNP,
kung relax lang yung trabaho mo, kasi nagmamayabang ka sa 3 minutes response mo eh. Nasaan na siguro yung 3 minute response na ipinagmayabang mo? Di ba? Ganun ba? So, nagpaghalataan na si Torre na mayabang, for the fame, di ba? Why do you have to do it in a Araneta Coliseum na maraming makakita? Di ba? Suntukan kayo. Walang kamera-kamera. Suntukan. Di ba? Puro ka, pasikat lang eh. Puro kayo pasikat. Well, yun lang ang aking dyan ha. Ang nakita ko dyan kay Torre. Okay? So ito, punta tayo dito sa mga nag-iiyakan na mga kalaban ng mga Duterte dahil sa SC ruling na ito. Unahin muna natin itong Malacanang. Ito yung sabi ng Malacanang raw. Ayan si Claire Castro, ang inyong paboritong attack dog. Yan. Ang ganda ni Claire Castro dito, ang ganda niya. Sabi dito, Malacanang on Friday urged the public to respect the Supreme Court's decision to declare the articles of impeachments against Vice President Sara Duterte as unconstitutional and to continue trust the country's institutions. Sabi dito ng kanilang spokesperson, we call on everyone to respect the Supreme Court. Ayan, nananawagan ang Malacanang na irespeto natin ang desisyon ng Korte, Supreme Court. Mga dilawan, mga loyalista, nagsabi na po si Auntie Claire Castro, irespeto nyo. Okay? Pagkatapos kayong umiyak, irespeto nyo pa rin. Yan ang sabi ni Claire Castro. Okay? Ano pa sabi dito? The impeachment process is a matter handled by the legislative and judicial branches, and we recognize their independence in carrying out their constitutional mandates. Nirerespeto ni Auntie Claire Castro at ang Malacanang ang separate powers. Okay? Meaning, dito sa legislative, merong sarili. Ang judicial branch also, may sarili. So, tama nga naman si Auntie Claire Castro dito. Okay? Na irespeto natin kasi there are 3 branches of government. At there are co-equal branches. Yan ang hindi maiintindihan ng mga trolls na mga walang pinag-aralan na hindi porket tapang-tapangan si Martin Romualdez sa Supreme Court ay siya na ang masusunod. Okay? Hindi porket si Mamshi ay dakdak ng dakdak sa Malacanang kasi presidente ang kanyang asawa sa legislative branch, sa executive branch, hindi ibig sabihin na powerful na siya dyan. They also have to respect the judicial process. Kasi separate yan eh. And equal yan ha. Kung ano yung power ng executive, ganun rin ang power ng judiciary. Atin yang tandaan, okay? Baka makalimutan nyo yan. Kahit pa magdakdak si Chis Escudero, si House Speaker Martin Romualdez doon sa legislative, wala pa rin silang magagawa kapag ito na ang sasabihin ng judicial. Okay? Ngayon, yun ang So, iyak ka lang ng iyak dyan, Mamshi. Iyak ka na lang iyak. Supreme Court naman. Iyak ka lang. Basta irespeto lang natin ang judicial nating Supreme Court natin. Okay, ngayon ito naman yung reaction ng mga
different senators. Okay, ito ang kay Hontiveros. Okay? Marami namang mga senators ang nagpalabas na ng statement, pero ito muna yung ating tatalakayin. Itong kay Hontiveros, nakakadismaya itong biglaang pagpigil ng Korte Supreme sa pagdaraos ng impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Nakakadismaya raw. Pero syempre, kung nadismaya ka, Hontiveros, o naiintindihan namin yan, ayaw mo kasing maniniwala. Okay? Bias ka kasi sa judgment mo dito kay VP Sara. Ayaw mong maniwala eh. Sinabi na nga ng kampo ni VP Sara na malinis yung kanilang wala naman silang wala naman siguro silang betrayal of public trust. At the same time, pagsabihan mo yung mga kakampi mo doon sa House of Representatives, atat na atat kayong ma-impeach si VP Sara. Isa lang ang complaint sa isang taon. Ang ginawa nyo, complain kayo ng complain. O mamaya, i-explain man natin yan mamaya ha. Itong mga possible reason ng Supreme Court. O. Sabihin mo yung mga mga galamay mo doon sa House of Representatives. Nasobrahan kasi kayo. Nasobrahan ng complaint. Hindi na kapanipaniwala. Kasi susuriin yan doon sa Supreme Court eh. Susuriin yan eh. So, sabi ng Supreme Court na, ito naman nasobrahan ng complaint. Wala pang 1 year. Sabi dito ni Senator Bato de la Rosa, the Holy Spirit defeated the forces of evil. Hallelujah. Ayan. So, naniniwala si Bato sa Panginoong na destiny talaga. Ang katotohanan ay mananaig. Yung mga nagpaplano na ma-impeach si VP Sara ay tinawag ito ni Bato de la Rosa forces of evil. Okay? Forces of evil yan. 'Di ba? Kasi sa kanilang sagabal si VP Sara sa kanilang political career. Kaya gagawin nila ito. Hindi yan mananaig. 'Di ba? Hindi yan mananaig kasi po ang taong bayan deserves better. Okay? Deserves better. Ang taong bayan ay deserve ng taong bayan na ma-presidente ang aming VP Sara. Deserve namin yan. Okay? Kaya hindi yan ma-impeach. Sige. Dito naman kay Kiko Pangilinan. Mukhang isinantabi ng SC. Ito rin naman si Kiko. Attorney ba ito si Kiko? Hindi ko lang alam kung attorney ba ito ha. Pero anong isinantabi? Hindi mayan magdesisyon ang Supreme Court, Kiko Pangilinan, kung isasantabi lang nila without any reason. Mamaya, i-explain ko yan sa iyo ha. Mukhang isinantabi ng Supreme Court ang legal principle of presumption of regularity of the acts of a co-equal. Kahit anong sabihin mo, Kiko Pangilinan, dito, may proseso tayong sinusunod. At isa sa mga proseso ay titingnan ng Supreme Court kung tama ba yung pag-file nila dito sa impeachment. Kasi kung merong kakulangan at merong politically motivated, may reason sila. Obvious naman, Kiko, na this is politically motivated. And that is one of the reason sa Supreme Court na this is unconstitutional. Why do you have to impeach a vice president na ang nagpapa-impeach sa kanya, alam natin na gustong ma-presidente yung isa? Di ba?
Hindi po pwede, Kiko Pangilinan, na gagamitin mo ang power mo bilang Senate, bilang House Speaker. Makokontrol mo siguro yung mga kongresista mo doon, pero hindi mo pwedeng kontrolin ang Supreme Court. Okay? So bawal yan sa ating, kaya nga sinulat yung konstitusyon natin para irespeto natin. Kasi yung pamumulitika na yan, dyan tayo nakabueset. Bueset yan eh. Ito pa. Pagkatapos dyan, ito na si Martin Romualdez na ang ating bait-baita na buhaya pala ha. Ito yung bait-baita na buhaya. Ito yung official ambush interview man ito, pero ito yung una niyang reaction patungkol po dito sa ginawa sa Supreme Court. Ito, Martin Romualdez, pasok. Yes, sir. Sir, your reaction to the Supreme Court ruling? Well, we are in the process of reading the decision of the court, and of course, we shall respect the decision of the court, but we'll also exhaust our remedies, which is we'll also be preparing a motion for reconsideration. An MR? Yes, yes. So, sabi niya, irerespeto natin yung Supreme Court. Okay yun. Martin Romualdez, at least, alam mo, no? Alam mong rumispeto. Pero sabi niya, they will file for a motion for reconsideration. Okay? Para raw, baka may makita pa yung Supreme Court. Tiko, dyan pa laman ha, mag-file sila ng motion for reconsideration, itong mga House of Representatives, mga tuwadkom dyan. Yan ang plano nila ha. Motion for reconsideration. Baka pa ma-impeach pa si BP Sara ba? Matuloy pa yung kasi hindi pa naman ito usapin kung ma-impeach o hindi ma-impeach. Usapin pa ito kung dapat ba ituloy o hindi ang impeachment trial. So, motion for reconsideration. Ano pa nila ha, na gusto matuloy. Sabi ko, tanga at boba na talaga sila, no? Bakit ko ba nasabing tanga? Boba. Kung hindi ka pa naman bobo, Martin Romualdez, mag-file kayo ng motion for reconsideration. Hindi nyo ba inisip na ito ay unanimous decision? Ha? Sa pagkakaalam ko, 13 sila dyan ha, 13 sila. Na unanimous ang kanilang decision dyan sa Supreme Court. Kung mag-file ka ng motion for reconsideration, can you even get at least 7? 7 ang dapat mong... Siguro, may isa sigurong babaliktad niyan kung mag-motion for reconsideration ka. Pero malabo, di ba? Once it is a unanimous decision, nagsasayang na naman kayo ng pera dito sa motion for... Alam nyo, taong bayan, no? Yan ang hindi nyo inisip eh. Itong mga taong to, winawaldas lang nila ang pera natin. Ito, anong hindi waldas? Motion for reconsideration. Pera na naman ng taong bayan yan. Marami nga nagsabi ha, mga political experts, sabi nila kung matuloy itong impeachment trial ni BP Sara, billions of pesos ang magagasta nito. Yang impeachment trial na yan, buwesit yan eh. Kung yang igagasta natin dyan sa impeachment na ito, kung yan ay direkta natin itulong dyan sa nasalanta ng baha dyan sa Maynila, tapos yung problema natin. Pero yung pamumulitika ninyo, di natin matapos-tapos. Kasi kayo yung problema eh. Di ba? So, palpak eh. Within 15 days of our official receipt. But it's a unanimous decision, sir. It's a unanimous decision. The Speaker, it's Well, we hope that there could be probably some refinements. Nag-hope pa daw sila ng refinements. Meaning to say, umaasa pa sila na magbago ang isip ng Supreme Court. Nagwawaldas lang kayo ng pera. Nagsasayang lang kayo. On the decision.
There's an interesting post by Justice Escuna. I mean, retired Justice Escuna. I haven't read it. No, I We haven't might want to look into it because it's very interesting. You're saying na they're rewriting the rules and Well, yes, I think they're modifying the Gutierrez and the Francisco that's right. rulings, which we actually were adhering to in the process. But nonetheless, we'll reserve that for the MR. if I may, one last, still on the same topic, are you looking at the possibility, for they said any new complaint will be filed February 6th next year. Are you looking at the possibility of that's- another complaint? That's still too far ahead. We'll cross that bridge when we get there. Thank you, sir. So, yun ang sabi niya. Karapatan lang rin naman nila yan na mag motion for reconsideration. Pero, kung may isip sila, wag na sanang gawin nila yun. Diba? Si Lola ninyo, ang next. Ito, si Ontiveros. Si Lola ang next. Wala namang Wait muna. Ito, Lola, pasok. wala namang hihingi ng constitutional crisis. I'm afraid, in fact, with all due respect, yung ganitong desisyon is one Pumalag siya, ha? Pumalag talaga siya. Nasasaktan eh. that makes us more insecure dun sa Hindi, ikaw lang yung insecure eh. Ikaw lang yung insecure. Insecure ka kasi mas maganda pa si VP Sara sa'yo. Maganda naman itong si Ontiveros, di ba? Let's not wag na tayong magbulahan. Maganda si Ontiveros, pero paano yung kagandahan mo kung yung ugali mo rin ay sobrang pangit? at na stabilidad na ibinibigay ng konstitusyon. Sa sinasabi ng iba na intay na lang ang 2026, Diyos ko po, alam naman Hindi ka talaga makapaghintay ng 2026? Magpa-file na naman kayo ng impeachment complaint? Diyan na niya ba kayo kaatat na atat? Ha? Gusto ka na talaga maging presidente, te? Atat na atat? Wala pang 2026, te. siguro all the effort and time it already took para simulan ng maayos itong impeachment process na ito. So, hindi naman nila pwedeng basta-bastang sabihin, intay na lang ang isa pang taon. At saka kasi, anong mga president ang tinatakda ng ganitong klaseng desisyon? So, lahat ng mga ayaw ng impeachment process, lahat ng ayaw ng pagsingil ng accountability, will probably pick up lessons from this at gagamitin na naman nila para hadlangan ang pagsingil ng mamamayan ng accountability, ang responsibilidad maningil ng accountability ng gobyerno, which is what the impeachment process is all about. So yan na pumalag rin si Lola Hontiveros. Sa mga nag-iyakan dyan, ito yung posibleng rason. Kasi maraming nagdidebate ngayon na hindi tama yung ginawa ng Supreme Court, bla bla bla. Bago kayo makapagbigay ng statement na ganyan, bago nyo ibabash ang Supreme Court, alamin nyo muna kung ano yung nakikita ng Supreme Court. Bakit nila nag-decide sila na this is unconstitutional. Ito yung possible reason papakita natin. Ayan. Ano nakabalagay dito? Possible reasons the Supreme Court might declare an impeachment unconstitutional. Kasi sabi nila, unconstitutional. Ito yung mga posibleng rason. Nakuha ko ito sa balita at nakuha ko rin ito sa media, social media. Okay? Sabi dito, lack of verified complaint or improper filing. Meaning to say, ang ginawa ng House of Representatives, meron pong ang pag-file nila merong depekto. Okay?
improper filing. Okay? It's just that, it's just like nagfa-file ka ng ano ha, like for example, kumuha ka ng lisensya. Kumuha ka ng lisensya. Kung kukuha ka ng lisensya, meron yang mga requirements bago ka makapag anong tawag doon? Ma-proceed nyo ang mag-take ka ng exam, na meron kang drug test, o meron ganyan sa magkukuha ng lisensya ngayon. So, mag-follow ka ng procedure. Dito pa lang, sa pag-file nila, meron ng mali. Sabi dito, lack of verified complaint. The Constitution requires an impeachment complaint to be filed by a verified complaint endorsed by a member of the House. Yun ang wala nila. If the complaint is not verified or filed by someone without legal standing, it can be ruled invalid. Okay? So, posibleng ito ang nangyari. Okay? Walang verified complaint endorsed ng membro ng House. Yun ang una. Okay? Kasi sila, general lang file lang kami ng file. Walang isang nag-represent. Pangalawa, violation of the one impeachment per year rule. Dito sila bobo Kasi atat na atat kung ano-anong final nila in 1 year, ibawal yan Under Section 3, under Section 3 of 5, Article 11 of the Constitution, no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. Dito pa lang, kung ikaw naman, taga Supreme Court ka, one of the members ka, bobo ka talaga kung hindi mo maintindihan ito. Na how many how many impeachment proceedings ang ginawa nila ngayon? How many? Sobrang dami, di ba? Sabi pa dito, if a second attempt was made within a year, it would be unconstitutional. Di ba? Meaning, atat na atat ka. Nag-complain ka ng, imagine that one mau-obvious na kinumplain nila, di ba? Gusto naming mapa-impeach si BP Sara kasi may problema sa confidential funds. Gusto namin ma-impeach si BP Sara kasi sinabi niyang gurgurgurin niya ang presidente, ang di ba? Meron silang ganyan. Ang dami nga Napaghalataan sila ng Supreme Court na pamumulitika. Di ba? Kung meron kayong reklamo patungkol sa confidential funds, yun lang. Yun lang ang i-complain nyo doon. Na sabihin nyo sa Supreme Court na Supreme Court, dapat natin ituloy itong impeachment trial kasi itong confidential funds niya, ito, may corrupt na nangyayari. So yun ang pagtuunan ng pansin ng Supreme Court. Tingnan natin. Di ba? One impeachment in one official sa isang taon. Ang ginawa nyo, nag-file kayo ng nag-file. So, napansin ng Supreme Court, hila ito.
hungry of power lang ito. Kaya gusto nilang ma-impeach si VP Sara. Napaghalataan kayo. Ibig sabihin, mali yung ginagawa nyo. Napaghalataan na atat kayong ma-impeach si VP Sara. So that is unconstitutional. Okay? Pangatlo, absence of grounds for impeachment. The Constitution only allows impeachment for culpable violations of Constitution. Walang nakita ang Supreme Court na merong treason. Wala namang treason nakita. Wala naman silang nakitang bribery. Wala naman silang nakitang graft and corruption. Ito, graft and corruption. Ito naman ang lagi nilang argumento na si VP Sara ay corrupt. So, syempre, this is good implication na hindi talaga corrupt si VP Sara. Kasi yung reklamo nila sa confidential funds, ganon, syempre, titingnan niya ng Supreme Court. So, wala sigurong nakita ang Supreme Court na merong nalikom na pera. So, walang graft and corruption. High crimes. Wala naman. Hindi naman ginurgor ni VP Sara yung presidente. Hindi naman niya ginurgor si Martin Romualdez. Hindi naman niya ginurgor si Lisa. Diba? So, wala. Betrayal of public trust. Wala naman siyang binitray. Sa pagkakaalam ko, ang nag-betray sa kanya si Bongbong Marcos. Hindi siya. Si Bongbong Marcos, never niyang kinampihan si VP Sara laban dito kay Martin Romualdez. So si Bongbong Marcos ang nag-betray kay VP Sara. So, on the part ni VP Sara, wala naman siyang binitray sa publiko. Diba? Hindi naman niya binodol ang publiko. Hindi kagaya ng iba dyan. Na sabi niya, makipagkaibigan siya sa China nung panahong election, pero ngayon, kinontra niya na. So, ano tawag doon? Betrayal yun. Kaya nga natin siya binoto, di ba? Kasi sabi niya, 20 pesos per kilo na bigas. Pero ang ending, wala. Yun ang betrayal. So, walang ganung nangyari. If the complaint is based on political disagreements, meaning, if ang complaint ng taga-House of Representatives ay tungkol sa away ni VP Sara at ni Martin Romualdez, if the complaint is based on political disagreements or non-impeachable offenses, likely policy differences, yung magkaiba kayo ng pulisiya the court may rule it unconstitutional or misuse of the process. Okay? Nakikita ng Supreme Court na inaabuso nyo ang pag-file ng impeachment. Yun ang nakikita dito. At higit sa lahat, grave abuse of discretion by Congress. Dito talaga, tamaan sila dito. The Supreme Court has the power under Article 8 of Section 1 to determine grave abuse of discretion by any government branch. If the House, itong House of Representatives, clearly abusing its power. Martin, ginamit mo kasi yung this is obviously, natatamaan sila dito. Sa tuwadkom pa lang, inaabuso na nila ang mga vloggers, yung mga pinapatawag nila sa hearing nila, they are abusing their power. Tapos, inaabuso nila by impeaching VP Sara. Kasi nasa posisyon sila. Halata Ito yung nakita ng Supreme Court. Using impeachment as harassment. Diba? The court might step in improper motive or political harassment. If the impeachment is clearly politically motivated and not in line with the purpose of the process. Di ba? Ang nakikita ng Supreme Court, politically motivated ito kasi rumors says that gusto maging presidente yung buhaya dyan. Di ba?
The court might nullify it, violation of the due process. If the Vice President was not given a chance to respond. Ito pa. Di ba? In-impeach nila kaagad. Hindi nila sinabi, BP Sara, i-impeach ka ng Kongreso. Ito yung aming reason bakit i-impeach kita. Basahin mo. Pagkatapos mong basahin, magbigay ka ng statement mo bakit hindi mo papalag ka dito. Walang nakita ang korte na pinagbigyan nila ang Vice President na makapag-explain. Di ba? Yung pinatawag nila doon si BP Sara, hindi man yun pwede kasi ang pinunta ni BP Sara doon ay mag-explain sa kanyang budget proposal. Pero kung anong-anong mga tanong na ang sinabi doon sa confidential funds, boba rin, di ba? So walang nakitang ang Supreme Court na pinagbigyan nila si BP Sara itong house, no? So if the Vice President was not given a chance to respond, defend herself, or if procedures were rushed or irregular, this may render the process unconstitutional. Bye-bye! Di ba? Very obvious. Kung babasahin mo ito, no? Boba ka lang kung hindi mo maintindihan ito. Boba ka na lang kung hindi mo maintindihan ito. So, yun po ang aking say dyan na wala talaga. Nakakahiya ang House of Representatives. Nakakahiya po itong si Martin Romualdez dahil lumabas na ang katotohanan na siya lamang po ay namumulitika. Di ba? Mananaig talaga ang katotohanan. Okay? So, kayong mga audience ngayon na nakarinig dito lahat, libre kayong mag-comment, mag-react, ano ang masasabi nyo, sang-ayon ba kayo sa Supreme Court's decision? No? Mag-comment, usap-usap tayo sa comment section. Okay? Guys, don't forget i-like, i-share itong video natin ha para marami po ang makaalam. And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, subscribe na po kasi libre lang talaga ang mag-subscribe. Libre lang. Okay? So, see you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.